Napakakulit na bata. Kumakain gamit ang kamay niya. Hinahawakan kahit anong mapunta sa hapagkainan. Pero sanay na ang pamilya niya. Ngunit tutol dito ang kanyang bagong tutor na si Anne. Nang abutin ni Helen ang plato niya, kinuha niya ang pagkain. Hinawakan niya ng mahigpit si Helen para pigilan ito. Ang ugali ni Anne ay labis na ikinalungkot ng ama. Hiniling niya kay Anne na pakawalan kaagad ang anak. Sa tingin ng ama, si Helen ay sapat na nakakaawa, bingi, bulag at pipi. Huwag makialam sa mga bagay na hindi gaanong mahalaga, at huwag mag-demand sa kanya. Gayunpaman, sumagot si Anne sa kanya, kung hindi dahil sa inyong indulgence, kaya naman namumuhay siya ng hindi makatao. Para maitama ang ugali ni Helen sa pagkain, pinalayas ni Anne ang lahat sa restaurant, at nilock ang pinto. Nang muling kumuha ng pagkain si Helen gamit mga kamay, pilit na inilalayo ni Anne ang plato. Hindi pa naranasan ng ganito si Helen. Humiga lang siya sa lupa at gamulong-gulong. Di siya pinansin ni Anne at kumain ng mag-isa. Nakita ang spoiling ay ineffective. Gumanti naman si Helen at kinurot si Anne. Ngunit di pa rin siya pinayagan ni Anne na kumain gamit ang mga kamay. Inis na inis si Helen. Patungo kay Anne at sinampal ito. Natigilan si Helen. Sinampal niya ulit si Anne sa mukha, at lumaban din ng husto si Anne sa kanya. Litong-lito na si Anne. Wala pang lumaban sa kanya dati. Bakit nakakainis ang stranger na ito? Iyon lang, sa bawat sampal ni Helen sa kanya, buong ibinalik ni Anne ang pabor. Sa wakas, napagtanto ni Anne, si Helen ay hindi madaling guluhin. Kinailangan niyang puntahan ang kanyang ina, ngunit after maghanap, nakitang wala ni isang pamilya niya. Biglang nagpanik, siya ay nangangapa na lumabas. Ngunit nakalock ang pinto, hinampes niya ang pinto sa panik. Ngunit ibinalik siya ni Anne sa upuan. Di nasisiyahan si Helen, tumakas sa kisap mata. Kahit anong gawin niya, ibinalik siya ni Anne sa kanyang upuan. Makatakas ng paulit-ulit na kinakalagkad, pero hindi nagpapawat si Helen. Aakyat siya muli sa hapagkainan, pero dahil wala siyang makita o marinig, si Helen na nagpupumiglas sa hapagkainan. Bigla siyang natakot sa oras na ito. Nag-aalala rin si Anne sa gilid. Natatakot baka malaglag si Anne. Buti na lang, nang umatras ito, nahulog si Helen sa mga bisig niya. Pagod na pagod si Anne at binuhat si Helen pabalik sa upuan. Ihain sa kanya ang pagkain. Inakala ni Helen ay tanda ng kompromiso ni Anne. Kunin muli ang pagkain gamit ang mga kamay. Di inaasahan ay napatigil na naman si Anne. Itinutok ni Anne ang isang kutsara sa kanya. Inis na itinapon ito ni Helen. Pag binalik itapon ulit, kung ipupuno ulit, itapon ito ulit. Kumukuha ng kanin gamit ang kamay. Ngunit si Anne ay napakatapang. Sa pilitan niyang binuhat si Helen sa kutsara. Hayaan siyang kunin ang kutsara. Hinahampas ni Helen ang mesa. Nakakita si Anne ng isang malaking kutsara. Pilit na hinawakan ang kamay ni Anne. Pinakain siya gamit ang kutsara. Itinapon ni Helen ang isa. Pipilitin ni Anne ulit ang isa. Sa huli, hinawakawan niya ang mga braso. Sa wakas ay kinuha ni Helen ang unang kagat ng kanin mula sa kutsara. Ngunit hindi pa oras magsaya si Anne. Ngunit niluraan ni Helen ang kanyang mukha. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Anne. Kinuha ang takor sa mesa at itinaboy ito sa mukha ni Helen. Biglang napatulala si Helen. Hindi pa nagre-react. Pinilit ulit si Anne na hawakan ang kamay at kumain gamit ang kutsara. Sa wakas, natatakot si Helen. Masunurin niyang ginuya ang kanin at nilunok ito. Tuwang-tuwa si Anne. Hinawakan ang kamay ni Anne at tumango. Sinabi ito ay mabuti. Si inaasahan, hinayla ni Helen ang buhok ni Anne. Sabay silang bumagsak sa lupa. Yun lang. Muli silang nahulog sa isa't isa. Walang tumatanggap sa infinite cycle na ito. Tumagal hanggang sa oras ng tanghalian. Sumuri-suray si Helen para makatakas. Nakasiksik sa sulok na nanginginig sa takot, hanggang hinawakan ang kamay ng ina. Hinagis niya ang sarili sa mga bisig nito. Sa oras na ito, nag-walkout din si Anne na pagod na pagod. Puno ng hinanakit ang mukha ni ina. Dumating si Anne at sinabi, natutong kumain si Helen gamit ang kutsara. Natutunan din kung paano magtiklop ng mga napkin. Ang silid ay magulo, ngunit na-fold niya ang napkin. Kanina naaawa pa rin siya sa anak niya. Sa sandaling ito, ang ina ay umiiyak sa tuwa. Ang aking Helen ay maaari nang mag-fold ng napkin. Di niya naisip na magagawa ng kanyang anak ang mga bagay na ito. Noong si Helen ay 19 na buwang gulang, inalis ng scarlet fever ang kanyang pandinig at paningin. Nawawala rin agad ang kakayahang magsalita. Sa madilim at tahimik na mundo, nawalan siya ng kakayahang makipag-usap sa labas ng mundo. Lalong nagiging irritable si Helen. Madali niyang sinisira ang mga gamit sa bahay. Inaatake mga nakapaligid sa kanya. Ang tanging paraan para manahimik siya, maglagay lang ng candy sa bibig niya.
Pagod na pagod ang buong pamilya sa paghihirap ni Helen. Matapos itulak muli ni Helen ang sanggol sa lupa, desperado na si tatay, determinado na ipadala si Helen sa isang nursing home, o ikulong ito, ngunit ang ina ay di sumasang-ayon. Sa tingin niya ay gusto lang makipag-usap ng anak, di maaaring tratuhin na parang baliw ito, parang wala ng pag-asa na malutas ang problema. Inimbitahan ng mag-asawa si Anne mula sa Institute for the Blind. Simple lang ang appeal, basta matahimik si Helen. Ayos lang, sabi ni Teacher Anne. Kailangan ko muna siyang turuan ng wika. Kung di niya maintindihan ang wika, paano niya nalaman? Bakit ninyo gustong patigilin siya? Medyo nalilito si Mama. Kung hindi mo man lang siya makausap, paano siya turuan? Naniniwala si Teacher Anne. Kung sensory impaired lang si Helen, imbes na masira ang isip, dapat niyang matutunan ng wika. Pagdating sa bahay, gustong tulungan ni Itay si Anne na mag-impake. Ngunit tinanggihan ni Anne, di kailangang tratuhin siya na parang bisita. Di makapaghintay si Anne na hanapin si Helen. Ngunit si Helen ay interesado lamang sa kanyang malita, at arbitraryong ninakaw ang malita. Makalipas ang ilang sandali ng pagtapon, nakakita si Helen ng isang manika sa malita. Hinawakan niya ang manika, hinawakan ulit ang sarili. Nalaman ang manika ay kapareho ng sarili. Mahal ito ni Helen, di niya ito maibaba. Sinamantala ni Anne ang chance na turuan si Helen ng bulag na wika. Ipinahayag ang bawat titik gamit ang mga kamay. Hayaan hawakan ni Helen gamit ang mga kamay. At hinawakan niya ang kamay ni Helen. Ulitin ang sign language ngayon. Mabilis na natuto si Helen. Matagumpay mabaybay ang salita para sa manika after ng lesson. Ito ang nagpasaya kay Anne. Pero ang kuya sa tabi ay napaka-negatibo. Nag-uusap ka sa tao na di makaintindi. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Pero naramdaman ni Anne, ang imitasyon ay ang first step lamang sa pag-aaral. Basta makasign lang ng alphabet si Anne, balang araw malalaman niya ang ibig sabihin nito. Kinuha ni Anne ang manika sa kamay ni Helen. Hayaan siyang i-consolidate ang mga salita ng doll. Ngunit naging irritable si Helen dahil dito. Para gamaan ang kalooban ni Helen, kumuha si Anne ng cake at iwinagayway ito sa harapan niya. Ang matamis na amoy ng cake ang nagpakalma kay Helen. Kumuha si Anne ng isang piraso at inilagay sa bibig ni Helen. Hinawakan ang kamay niya at sumenyas ng cake. This time madali na naman itong ginaya ni Helen. Kaya ginantimpalaan siya ni Anne ng mas malaking piraso ng cake. Gusto ni Anne na ipaintindi kay Helen sa ganitong paraan. Basta gayahin mo ito ng tama, makukuha mo ang gusto mo. Pagkatapos ay itinuro muli ni Anne kay Helen ang mga salita ng manika. Hawakan mo siya ng mahigpit, kahit medyo lumalaban si Helen. Pero tinapos niya patin. Ngunit nang matagumpay niyang nakuha ang manika, nakahiga si Annie sa lupa sa sakit. Mabilis na humakbang palabas ng kwarto si Helen. Ay lock ito at kunin ang susi, at tumakas ng buong pagmamalak. Hinalungkat ni nanay ang katawan ni Helen ngunit di mahanap ang susi. Kinailangan maglagay ng ladder. Buhatin si Anne mula sa bintana. Sa oras na ito, hindi alam ni Helen na nailigtas si Anne. Maingat na hinawakan ang kanyang paligid. Matapos masiguradong walang tao, tanging inilabas ang nakatagong susi sa bibig. O itong munting demonyo. Kung tingin mo ay madali mo akong matangga, nagkakamali ka. Si Anne ay nagsusulat ng teaching report. Di sinasadyang natapon ni Helen ang tinta. Sa oras na ito at itinuro ni Anne kay Helen ang mga salita ng tinta. At hinawakan ang kamay niya para magsulat. Itinuro pala sa kanya ang salitang panulat. Ngunit nang hawakan ni Helen ang dulo ng panulat, biglang natama ng kamay niya. Biglang inihagis ang manika na galit na galit. Matapos pigilan ni Anne, galit niyang binasag muli ang klorera. Nang linisin ang kalat, hinawakan ni Anne ang kamay ni Helen gamit ang dulo ng pen. Hayaan siyang hawakan ng pen. Biglang, nakaganti si Helen. Sinaksak si Anne gamit ang pen. Matapos kunin ng kanyang ina, galit na muling umungol si Helen. Hanggang sa pinakain siya ng ina ng candy ay natahimik ito. Bakit nakakuha siya ng reward sa pagsasaksak akin? Hindi ko rin alam. Sorry po talaga. Sa almusal kinabukasan, napansin ni Anne, hinablat talaga ni Helen ang pagkain sa mga plato ng ibang tao. At sanay na ang pamilya niya. Matapos tanggihan ni Anne, napahiga lang si Helen sa lupa at nagpagulong-gulong. Ngunit walang nakakaisip na may mali si Helen. Sinisi pa si Anne sa pagiging hindi mabait. Pagkatapos ay lumitaw ang unang eksena. Ang gawin ni Anne ay di lamang turuan si Helen ng dining ethics. Mahalaga rin sabihin kay Helen ang practical actions. Hindi lahat ay susundan siya ng walang kondisyon. Pagkatapos ng away, naabot ang layunin ni Anne. Sabay-sabay, lumitaw din ang mga problema. Mula noon, napakalaban ni Helen sa hawak ni Anne. Ang ama ay lubos na di nasisiyahan dito. Dumating siya para kausapin si Anne. Tahasang pagpapahayag, napagtanto ko na hindi ako masyadong nasiyahan sa iyo. Kung gusto mong manatili dito, kailangan mong baguhin ang iyong ugali.
Kailangan mo akong kumbinsihin. Ang batang umiiwas sa iyo ay tulad sa plague. May pag-asa para sa edukasyon. Maaari kang makiramay sa kanya ng kaunti pa, pero ito ang sinasabi ni Anne. Tahimik niyang itinuro, napakasama ng kalagayan ni Helen. Anumang kuting o tuta na nakita niya, mas maganda pa sa performance ni Helen. At ang lahat ng ito ay dulot ng spoiling ng mga magulang. Ang pinakamalaking hadlang ni Helen sa paglago, hindi pagkabulag at pagkabingi, ngunit ang pag-spoil ng parents. Dinala niya ang mga magulang sa isang malayong cabin. Inalok na pag-aralin si Helen dito mag-isa, para makikita pa rin ng mga magulang si Helen araw-araw. Si Helen dahil dito ay mawawalan ng proteksyon ng mga magulang at di ma-spoil. Sa wakas, binigyan ni tatay si Anne ng 2 linggo. Kung pagkatapos ng 2 linggo, hindi pa rin makuha ni Anne na kilalanin siya ni Helen, mag-impake na siya at umalis. Kinabukasan, naglilinis ng kubo ang alipin. Dinala ng mga magulang si Anne sa paligid ng bukid sa loob ng 2 oras. Pagkatapos ay dinala siya sa kubo. Ang layunin ay lumikha ng ilusyon na ikaw ay nasa malayong lugar. Hinagilap ni Helen ang daan papunta sa kwarto. Nalaman niyang lahat ng bagay sa bahay ay di pamilyar. Sa isang kahon na hindi kalayuan, hinawakan niya ang ilang manika, ngunit nang lumingon siya para hanapin ang ina, nalaman na nawawala ang mga magulang. Sa wakas nakahawak ng kamay, kay Anne pa na pinakaayaw niya. Nagpanik na naman si Helen. Nagsimulang sirain ang mga bagay sa galit, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Hinagilap niya at nagtago sa ilalim ng kama. Tumangging lumabas hanggang midnight. Sa desperasyon, ginaising ni Anne si Percy na mahimbing na natutulog. Hinawakan ng pamilyar na kamay ni Percy. Gumapang si Helen mula sa ilalim ng kama nang may peace of mind. Sinamantala ni Anne ang chance hawakan ng kamay ni Percy. Turuan siya kung mag-sign language. Lumapit si Helen para mag-explore. Sinadya ni Anne na parang ayaw siyang pansinin. Ito talaga ang pumukaw sa selos ni Helen. Hinailan niya ang kamay ni Percy. Sinenyasan si Anne na turuan siya. Tuwang-tuwa si Anne. Hinayaan siya ni Helen na hawakan siya. Pagkatapos kumain at uminom, hamapa si Helen sa kama at nakatulog. Sa mga susunod na araw, dinala ni Anne si Helen sa mga bukid. Naglalaro sa tabi ng ilog. I feel ang mga bulaklak. Ang ibon ay lumabas sa kanyang shell. Sa bawat chance may contact si Helen. Matiyag ang tinuruan ni Anne si Helen na baybayin ang kanilang mga salita. Seryosong nag-aral si Helen. Kahit natutulog di namamalayan nagbibigkas siya ng mga salita. Yung mga araw di siya na-spoil. Si Helen ay unti-unting naging masunurin. Di lamang ako natutong mag-knit ng tahimik. Kumilos ng maayos kapag kumakain. O parang lady na talaga. Mas gugustuhin niyang magutom ng walang kutsara. Nakikita ang napakalaking pagbabago kay Helen. Si nanay ay taos-pusong masaya, pero nararamdaman ni Anne, ito ay hindi sapat. Ang natutunan ngayon ni Helen ay pagsunod lamang. Ang gusto niyang ituro kay Helen, ay ang pakikipag-usap sa mundo. Bagamat maaari nang mag-sign ng maraming salita si Helen, ngunit di niya alam ang mga meaning nito. Gusto niyang makasama si Helen ng mas maraming oras. Ngunit siya ay tinanggihan ng ina na naghahangad sa anak. Hindi nagtagal ay oras na para iuwi si Helen. Dinala ng ama ang isang aso, bilang regalo sa pagtatapos ni Helen. Gusto ni Anne na ipagpaliban ito, ngunit nadama ng ama na sapat ito para kay Helen. Magalang at malinis, nag-propose si Anne. Si Helen ay natututong magsalita, at matututunan mo ito soon. Natatakot ako bakit mawala ito pag bumalik ako, pero pinilit ng tatay. Tingnan mo, di rin makapagsalita ang aso. Tulad niya, hindi pa ba ito napakasaya? Sa paulit-ulit na pagpipilit ni Anne, sa wakas ay pumayag si Itay na pahabain ng kalahating araw ang oras. Sa loob ng limitadong panahon, paulit-ulit na inuulit ni Anne ang iba't ibang salita kay Helen. Gusto talaga kitang turuan, Helen. Ituro sa iyo ang lahat ng bagay sa lupa, lahat ng ating pinapangarap, kung kaya kong ipaintindi sa iyo ang isang salita. Unawain ang isang salita, kaya kong ituro sa iyo ang lahat. Sinundo ng mga magulang si Helen. Lahat ay nasisiyahan sa mga pagbabago ni Helen. Nagbago rin ang pananaw ni Itay kay Anne. Pumayag na manatili siya at ipagpatuloy ang pagturo. Ngunit gumawa si Anne ng isang kondisyon. Huwag sirain ang pinaghirapan niya. Ang mundong ito ay hindi simple para sa sinuman. I accommodate si Helen sa lahat ng bagay ay isang kasinungalingan para sa kanya. Dapat ninyong kilalanin ito. Huwag sumuko. Pumayag naman ang ama, pero kapag kumakain, nangyari ang pinakakinakabahan ni Anne. Paulit-ulit na itinapon ni Helen ang napkin sa leeg. Pag ilagay ito ni Anne minsan, itatapon niya. Bumalik siya sa pagkain gamit ang mga kamay. Matapos kunin ni Anne ang pinggan, nagsimula na namang mayrita si Helen. Gusto ni Anne na ilayo si Helen sa mesa. Pumasok ang ina para protektahan si Helen. Pakiramdam niya ay ito ang first meal ni Helen after bumalik. Dapat maging mas mapagparaya siya. Sinusubukan kanya ngayon. Tingin ng ama na napaka-overacting ni Anne. Yun ang inaalala ko. Paano mo ipinangako sa akin wala pang 1 oras ang nakalipas? Sumuko kayo sa kanya.
Pagdurusa niya ito mamaya. Sa huli, bumitaw na lang ang ina. Ipaubaya si Helen kay Anne. Pero sabi ng ama na di basta-basta sumang-ayon. Siya ang top guest ngayon. Kunin mo yung plato niya. Kung nakikita siya, di mo siya i-spoil ng ganito. Ngunit di niya ito nakikita. Sa tingin ko ang moderate tolerance ay katanggap-tanggap. Ibalik ang plato niya. Sa desperasyon, kailangang magkompromiso si Anne. Ibinigay ni tatay ang pinggan kay Helen. Magsimula tayo ngayon. Itinapon ni Helen ang mantle bilang ganti. Umikot muli sa mesa para kumuha ng pagkain. Matapos pigilan ni Anne, nahawakan niya ang water pitcher, at isplash ang tubig kay Anne. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ni Anne. Huwag lumapi. Ano ang gagawin mo? Gusto kong maging discerning siya. Dahil may gusto akong makita siya. Gusto kong may makita siya. Saan mo siya dadalhin? Hayaan siyang punan muli ang pitcher. Mahalaga ba kung magsalita siya ng ganyan? Siyempre mahalaga ito. Hayaan mo siya. Kung itataboy mo si Teacher Anne, mawawala sa atin ang lahat. Hindi. Mawawala si Helen sa atin. Captain, sige na. Kinaladkad ni Anne si Helen patungo sa balon. Si Helen ay unti-unting naging mahiyain pag wala parents niya. Hinawakan ang kamay ni Helen habang nagbobomba. Hayaan siyang maramdaman ang tubig gamit ang kamay. At ulitin muli ang salitang tubig. Nang damaloy ang tubig sa mga kamay ni Helen. Isang mahiwagang pakiramdam ang lumitaw sa isip ni Helen. Parang may napagtanto siya nang muling bumulwak ang tubig. Naintindihan na ni Helen. Ang sign language na itinuro ni Anne ay para makasalita siya. Nakita mga pagbabago kay Helen. Diniinan pa ni Anne. Matapos dumaan ang malakas na agos ng tubig. Hinawakan ni Anne ang kamay ni Helen at tumango. Ulitin muli ang salitang tubig sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay iniugnay ni Helen ang mga salita sa mga bagay. Tubig. Tubig. Oo, tubig. Curious na hinawakan ni Helen ang water pump. Ipinaliwanag ni Anne sa sign language na pump ito. Hinampes ni Helen ang lupa. Ipinaliwanag ni Anne na ito ang lupa. Sinundan ng mga bulaklak. Tuwang-tuwa si Helen na halos mag-hysterical siya. Sa wakas ay nakahanap siya ng paraan para makipag-usap sa mundo. Sa wakas ay hindi na siya mag-isa. Captain, Mrs. Keller, halika kayo. Naiintindihan niya. Nang hawakan ni Helen ang kamay ng ina, sabi ni Anne sa kanya sa sign language. Ito si nanay. Inulit ang kilos ni Helen. Tapos ito si tatay. Tuwang-tuwa ang ama. Muntik na niyang itaboy si Anne. Ang taong nagligtas sa anak niya. Hinaplos ni Helen ang balbas ng ama. Inabot ulit ni Anne para magpaliwanag. Pero nalaman niyang wala na si Anne. Hinanap niya si Anne sa paligid. At hinawakan siya. Nais malaman paano siya tawagin si Anne. Hinawakan ni Anne ang kamay ni Helen. Gamit ang sign language. Ako ay isang guro. Hinanap muli ni Helen ang kanyang ina. Itap ang mga susi kay nanay. Matapos makuha ang susi, binaybay ni Helen ang mga salita ni Anne sa kamay ng kanyang ina. Tapos tumalikod para hanapin si Anne. Gustong ibigay ang susi kay Anne. Hinawakan ni Helen ang mukha ni Anne. Inilapat ang mga labi at hinalikan si Anne. Mahal na mahal ko si Helen. Mahal na mahal. Pagkatapos noon, nanatili ni si Anne kay Helen sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang lumaki si Helen, naging mahusay siya. Nagtapos sa Harvard University, maging isang sikat na writer at teacher, philanthropist at social activist. Ang obra maestra na 3 Days to See ay kilala sa buong mundo. Kilala din sa, isa rin siya sa top 10 heroes ng 20th century. Para sa isang taong bulag at bingi. Ang mga tagumpay na ito ay isang himala, at si Teacher Anne ang lumikha ng himalang ito. Ginagamit ang pagmamahal, pasensya at tiyaga, lumikha ng himala para kay Helen. Ang true love ay di pakikiramay, at pagtakpan lahat. Ito ay protektahan ang sarili, at pagbutihin ang iyong sarili.